Hello mga ka-farm, magandang araw sa inyong lahat. Alam nyo ba mga ka-farm na sa halagang 3,000 ay pwede na kayong magkaroon ng isang negosyo? Halagang 3,000 lang mga ka-farm ang iyong ipupuhunan at magkakaroon na kayo ng ganito. Mga bibihan, mga bibi. Ito sila mga ka-farming. Nag-umpisa lang yan sila sa 10 piraso. Hello, bibi. Ito, nag-iisa lang siya. Nawala siya sa karamihan. 10 piraso lang mga ka-farm ang umpisa nito. Yung ratio nila, madami. 9:1. Siyam na babae, tsaka isang lalaki. Sapat na yun mga ka-farm, yung isang lalaki kasi pag maraming lalaki, naglalabanan sila. At saka may tendency na pag-aagawan nila yung mga babae, mai-stress sila. Merong stress at labanan, kaya isa lang yung lalaki, sapat na. Tapos, yung pagkain nila mga ka-farm, okay lang naman kapag sarili mong strategy pagkain nila. Kasi sa umpisa namin, gawa lang 3,000 lang yung nilabas namin na puhunan. Medyo nagtipid-tipid muna kami sa pagkain nila. Kasi hindi lang bibi yung bibilhin mo. Maglalagay ka pa ng kulungan nila kung saan mo sila ilalagay, kasi kailangan ng mga bibi yung shelter nila, protection sa lamig at saka init. So sa umpisa mga ka-farm, hindi pa talaga kami nag-e-expect ng madaming itlog kasi konti pa lang sila. So yung focus namin ay pagpaparami muna sa kanila. Dahil yung budget natin limited, yung pinapakain namin sa kanila is yung darak. Tapos haluan ng konting feeds. Minsan pa, danas din namin mga ka-farm, yung hahaluan siya ng katawan ng saging, ganon. Lulutuan namin ng pakudo, mga halamang ugat, mga gabi, niluluto yan namin sa kanila para dagdag na sa pagkain. Tapos pag nangitlog siya mga ka-farm, pinalinliman niya kasi meron siyang itik. Nakabili siya ng itik. Kasi yung itik, yun yung naglilimlim. Hindi katulad sa bibi, na yung bibi kasi hunt lang sila ng hunt ng pagkain nila. Kaya hindi sila masyadong naglilimlim. Yung mga itik, yun yung naglilimlim. Ito itik to eh. Yan. Itik yan. Yan yung naglilimlim ng itlog na iniitlog ng bibi. So, pinapapisa hanggang sa nagiging sisiw na naman. Tapos, dagdag na yun sa amin. Quantity sa bibi. Kapag ka napisa yun, hanggang sa lumaki na naman. Tapos, naranasan din namin yung incubation mga ka-farm. Nag-i-incubate din kami. Kasi,
ah, ini-explore din namin yung incubation. Nag-order kami nun sa online ng pang ng temperatura, pagkuha ng yung parang thermometer siya na ma-maintain mo yung temperature ng tawag nun. Ano nga ba? Pag napanood nyo to mga ka-farm, pwede nyo i-comment kung ano ang tawag nung nabili na, yung nagsasabi ng temperatura. Digital siya. Parang digital thermometer siya. Na masiset mo kung anong temperatura yung kailangan. So mga ka-farm, hanggang sa nagpapalimlim tayo, may incubator din tayo. Nadagdagan sila ng nadagdagan. Ganun pa rin yung sistema namin mga ka-farm. Hindi kami nagdedepende sa feeds. Mostly namin ginagamit noon darak talaga. Tapos yung minsan may powderize ng darak, yung tiki-tiki yun. So hindi pa talaga kami nag-i-expect ng maraming itlog nung time na yon. Ang amin nakapokus kami sa pagpaparami ng bibi, kasi pag maraming bibi, expected natin mga ka-farm maraming itlog. So mga ka-farm, hindi madali ang proseso kasi kailangan mo talagang puspusang kasipagan. Sakripisyo talaga yung pagkakaroon ng bibihan. Kasi kailangan mo rin sila ipwesto dito sa sapa. Yung basta malapit sila sa tubig mga ka-farm. Kasi nakadesign kasi ito silang mga bibi sa tubig. Yung mga paa nila ganyan, web leg, nakadesign sila sa tubig talaga. So mas gusto nilang palagi silang naglalangoy-langoy yan sa tubig. Kasi gusto nila malinis sila. Lagi kasi silang naliligo, lalo na kapag nakain tong mga bibi mga ka-farm. Gusto nila na ki-cleanse sila agad pagkatapos kumain. Naliligo yan sila, tapos pagkatapos nilang maligo, lilinisin nila yung balahibo nila. Tapos pag malinis na, ligo na naman ulit, lilinisin. Ganun yung nila, cycle ng pagliligo nila. Pinapatuyo nila, nililinis yan sarili nila, tapos tampisaw na naman sa tubig. Yan, kaya kailangan nila sila sa tubig, malapit sa tubig. Tapos yung kulungan nila, yan yung kulungan namin, tagpi-tagpi muna mga ka-farm, kasi wala pa kaming masyadong naipon, kasi dumami na to sila mga ka-farm. For 3 years dumami na sila, marami na ring nadagdag sa kanilang quantity ng mga bibi. Mula 10 nagiging almost 140 na to, kasama yung mga maliliit. Tapos below 500 lang naman siya mga ka-farm. Makikita mo naman na meron na rin tayong mga itik kasi na marami. Pinadami na natin ang ating mga itik, at saka may mga manok tayo mga ka-farm. Kaya kailangan balance lang natin yung mga bibi sa pagpapadami, kasi ayan mga ka-farm, dyan pag nag-uupa sila, mas komportable sila mag-upahan sa Tagalog pala yung upa, iba mating ba mga ka-farm. Nagme-mating sila sa tubig, mas komportable sila, kasi pag nagme-mating yung mga bibi mga ka-farm,
nilulublog yan nila. So, mas madali sa kanila ang makipag-mate kapag ka nasa tubig kasi nababaon yung babae. Unlike sa sa lupa. Ayan, balik tayo mga ka-farm kung bakit naka-maintain lang tayo, balance lang. May maintaining balance. Hindi tayo masyadong pinaparami yung mga bibi kasi nga may mga additional tayo na uri ng mga alaga natin mga ka-farm. May mga itik na tayo. May mga itik na kasi tayo. Pinapadami din yan mga ka-farm. May mga manok na rin tayo, native na manok. Kasi mabenta din yan sila mga ka-farm. Actually, meron nga tayo dito. Ayan. Mga manok to sila. Mga ka-farm. Ayan. Malalaki na yan. Meron din tayong mga sisiw. Pero nasa kabilang kulungan mga ka-farm. Sa ibang videos natin mga ka-farm. Nasisilip nyo naman yung mga alaga natin. Ito sila. Mga maliliit na bibi. Yan, mga pinalimliman. So, yung mga bibi natin mga ka-farm, hindi pwedeng napakarami kasi nga niro-rotate lang natin yung kinikita natin. So, pati sa pwesto natin dito, nangupahan lang din kami. Kaya, so, maganda kapag kasarili mo na pwesto mga ka-farm. Yan, ganyan dapat yung tulungan nila mga ka-farming kasi kailangan may atip talaga kasi pag ulanan sila, masyadong malamig, sila, nagkakasakit. At the same time, kapag masyadong mainit din, bibilad sila sa araw, nagkakasakit din sila. Kaya, pero ganyan muna mga ka-farm, yung natin, kulungan kasi nga, tagilid tayo kasi marami tayong pinapakain ng mga alaga. Dumami na sila, iba-ibang uri. Saka nangungupahan pa tayo. Pero kapag sarili na natin pwesto mga ka-farm, sigurado makakaipon naman tayo. Kasi hindi madali ang pag-aalaga ng isang bibihan, manukan o itikan mga ka-farm. Magastos sila, lalo na itong mga itik. Yung quality kasi ng mga itik mga ka-farm, alam nyo yan, dependent sila masyado, hindi katulad ng mga bibi. Ito sila, mga bibi to, ayan. Yan, hunter sila mga ka-farm. Ito mga hunter yan, talagang naghahanap yan sila ng pagkain. So, hanggang dito na lang muna itong video ko mga ka-farm. Susunod na episode natin, marami kayong makukuhang kaalaman patungkol dito sa ating pag-aalaga ng bibihan. At the same time, manok na rin mga ka-farming. So, thank you for watching. God bless us all.